may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot, well, downtrodden. Inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Inaapi yung si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Api siya. Biktima! Downtrodden! Kumusta mga kababayan? Pag-uusapan natin ngayon, ito yung nakaraang araw, yung interview, yung press conference ng abogado ni ex-congressman Zaldico. Nagpatawag ng press con ito. At ang issue dito, dahil ito si DJ Chacha, sobrang nagulat ito at parang nanggagalaiti ito sa sagot nung attorney ni Zaldico, dahil parang para sa kanya hindi katanggap-tanggap nung sagutin nung tanong na yun pala siya daw ang parang biktima, downtrodden. Kahit ako nga hindi nga alam yung salita na yun downtrodden. Pati si Gigi Chacha napag-google siya. Ngayon ko lang talaga narinig yung salita na yun. Tuloy-tuloy natin. When you accuse someone of a crime, you have to indicate with precision the what, where, when. Ganon siya kagaling magsalita, mga kababayan. Sa totoo lang, parang mapapadalawang isip ka pag nakinig ka sa mga words niya, yung mga salita niya, mapapadalawang isip ka. Biktima, suspect ba talaga si Congressman Zaldico? Dahil sa sobrang galing niyang mga tuwiran, mga kababayan. Mapapadalawang isip ka Who and how. Diba? You can't say that I killed someone. You have to tell me I killed Juan de la Cruz in San Juan on this date with a knife. Yun. Itong buong kwento na to dun sa segment nila ni DJ Chacha at ni Idol Ted Filon, dahil parang nung magsalita nga nag-acting nga si Idol Ted Filon, natatawa talaga ako dahil aywan ko, sa segment nilang yun, itong nire-react natin nga na content, sobrang natatawa ako na ewan ko, parang inaasar ni Idol Ted Filon si Congressman Zaldico At saka si DJ Chacha, parang nanggagalaiti talaga siya. Nag-iiba yung boses niya. Nanghihiram na siya ng boses doon sa panoorin na lang natin. To him last night, how did he sound? Downtrodden, as always. Huy! Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Inaapi yung si Zaldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Api siya. Biktima! Downtrodden! Kawawa naman! Kasi kung nandun ako kahapon, ang itatanong ko kay attorney with all due respect, downtrodden po si Zaldico? Hindi po ba ang downtrodden dito ay ang mga biktima ng baha? Anak ka ng po! Inaapi niya ako dito. Biktima siya. Pagdakin niyo. Akusahan niyo ako ng 22 bilyon ang binigay sa akin. Kayo naman. Natapakan. Saan ko naman ilalagay yun? Masyado niya na akong inaapi niyan. Kaya kayo? Narinig ko na yung Kaya na ganyan. kayo naawa sa akin? Narinig ko na yung ganyan. Parang alam ko na kung anong ending nito. Ganyan ba yung downtrodden? Yung itsura ni DJ Chacha na nibago siya sa acting ni Idol Ted Filon Parang alam ko na kung anong ending nito. So ito po ngayon nandidiyan na. Tama. So babalikan lang po natin. Ito yung kumpletong details doon sa segment nila ni DJ Chacha. Panoorin natin mga idol, dahil yung flow ng context dito talagang nakakainis na parang di ko ma-explain. Pinanood ko talaga ng buong-buo yung video na to, kaya napapareact ako dito dahil sa sobrang ganda ng segment na ito, mga kababayan Ngayon, sa ngayon mga kapatid, ang hamon nito pong abogado ng kampo nila Zaldico, prove it.
Kasi po ang Yan. Yun sinasabi niya, prove it. Hindi pa yata sapat sa kanya yung mga testigo, mga testimonya doon sa Blue Ribbon. Itong abogado, yung puti ng buhok, yun napakagaling po magsalita niyan. Napakagaling. Pinanood ko rin yung 54 minutes na press conference niya. Pinanood ko ng buo yun. Talagang confident siyang sumagot, mga kababayan. Talagang flawless yung mga sagot niya. Confident na walang ginawang pangungurakot si Congressman Saldico o yung kliyente niya. Grabe, mapapabilib ka sa kanya. Kaya itong si Idol Ted Filon talagang medyo groggy din sa mga binibitawan niyang salita eh. bahagi po ng kanyang 49 minutes na press conference. Pinanood ko ito ng Lubos, ha? Pinanood din Ng niya, buo. 49, Sinasabi 54 niya, yung panood ko eh. mayaman itong kliyente ko eh. 44 companies ang pag-aari nito. Hello? Kaya nga ang kanyang unang salin, 4-point-something billion. Eh yung kanyang, itong mga sinasabing air assets, hindi naman sa kanya yun eh. O yun, dinideny niya yung air assets. Tapos yung billion na salin before pa siya nag-congressman, pinagmamalaki nitong abogado na to na before ito nag-congressman billion na to. Mas malaki pa ang salin itong si Congressman Saldico kaysa kay Manny Pacquiao before to naging nakapasok sa House of Representatives. Misibis yun na kumpanya. Eh yung kumpanyang yan, may pangalan ba doon ng kliyente ko? Yung nga sinasabi ni attorney kanina, di ba? Yung pagdadivest, etc. etc. So sinasabi din niya, sandali lang. Ano ba kaso? Yun na sabi niya. Ano ba kaso? Hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang kaso. Siyempre, strategy siguro ng mga abogado ito. Dahil magagaling talaga sila maghanap ng lusot. Ano ba kaso? Sabihin mo, ano ba ninakaw ng kliyente ko? May ninakaw ba? Okay. Kasi nga ang tanong dito is, who, what, where, when, and how? Diba? Yung sinasabi niya kahapon, sabi ko, parang journalism ito ha. 5 W's and 1 H. Dapat kung may ninakaw, sabihin niyo kung sino nagnakaw. Sino? Anong ninakaw? Ano ninakaw? Oo. Saan ninakaw? Yan. Kailan ninakaw? Yan. Paano ninakaw? Oo, lahat. Bakit? Yun ang gustong ipalusot itong abogado ni Saldi dahil yun daw ang mga requirements or rekados kumbaga, yun ang mga rekados sa pagiging para maasunto, para ma-file ng kaso. Yun ang hinahanap niya. Wala pa daw eh. Puro hearsays lang daw. Meron bang nawala? Meron bang damage to the government? Sinasabi niya ha? 2025 kasi insertion. Yan na naman insertion. Sabi niya kahapon sa nagtatanong taga-media. 2025, di ba hindi nga napatunayan? Sabi niya, di ba hindi nga napatupad? Anong insertion? Right? Wala. Hindi pa malinaw sa kanya yung insertions pero 'di ba mga kababayan, yung sa Blue Ribbon Committee na hearing, makikita naman natin doon sa haba ng listahan doon na insertions halos lahat ng insertions na yon ay puro kay ex-congressman Saldico. Pero para sa abogado niya, malaya yun.